Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome again to our episode of Cristo Cura at Crisis dito sa Holy Family Parish. Pang ilang episode na natin to, hindi ko na mabilang, no? Pang ilang episode. Napaka-special ng gabing ito. Lahat naman ng gabi ng ating mga episode ay special. Linggo-linggo may mga sorpresa tayo at ngayong gabi, ganun din ang ating gagawin as we report to our parish, our activities, our relief operations, our progress in our relief operations, at mga plans pa natin as we go through this pandemic, no, itong COVID-19. Hindi pa tapos ang COVID-19. Matagal pa po ito, promise, no? Lalo na kung mananatiling matigas ang ulo ng mga tao. That even if we were placed under MECQ, hindi ibig sabihin ay laya na lahat na maggala nang wala namang dahilan, no? Doing so will just extend, no, the sufferings of others, no, prolong the agony of people. Okay, so ngayong gabi marami po tayong mga sorpresa sa ating mga parishioners, no? Meron tayong text channeling natin gagawin, no? Mamaya natin bibigay yung mga numbers natin. Again, may code tayong ibibigay. Tapos ay iti-text nyo lamang yon at mamimigay po tayo ngayong gabi ng Mercury Drug gift certificate. Yan. Teka lang, hindi pa kayo nai-introduce. Akala ko Itong mga bisita ko. Ganyan po kasaya ngayong gabi kasi yung mga bisita ko hindi pa na-introduce, dumadaldal na. Ayan. Sige na nga, para na nga ma-introduce ko natin sila, no? Itong mga bisita natin ay mga lubhang kagalang-galang, mga eksperto, no? Sa pagkain. Mga matatalino, no? Magagaling. No? At lagi ko po silang kasama sa mga paglilingkod natin sa diocese, sa mga parokya, kay Bishop Ong Tioco, at sa mga proyekto at programa ng Diocesan Ministry for Liturgical Affairs. Kasama natin sila dahil nais nating mag-review, no, tungkol sa pagdiriwang ng ating misa and taking into account the protocols that we have, the guidelines that we have in the Diocese of Cubao, no? Inaan mo yung cellphone mo para hindi naririnig. Ito na nga po, no? Ito na yung mga kasama ko. I-introduce ko sila sa inyo isa-isa. No? Ang una po ay simula tayo dun sa dulo, no? Sa dulo tayo magsimula, no? Ito pong taong ito ay napakasipag, no? Napakasipag po na itong nilalang na ito at naaasahan lagi sa lahat ng pagkakataon, no? Hindi ko po alam ngayon ako nakita ng taong ang number of days of leave ay more than 100. Our former coordinator ng Ministry of Altar Servers ng Diocese of Cubao, si Kuya AJ Barbadillo. Palakpakan natin si Kuya AJ. Bumati ka naman sa kanila. Tingin ka sa Pinabati ko po yung kamag-anak ko. Kuya Will. Thank you, Shopee. Salamat, Shopee. Ay, bawal pala gaya. Muntikan na. Live pala to, hindi pala to usapang na mesa. Okay po. Hello po sa inyo. Pinabati ko po yung kamag-anak ko. Si Kai nanonood. Hello. Sa mga bata. Sa mga bata kasi namimiss na po niya ang mga altar servers ng diocese kasi hindi na siya ang coordinator, no? Malaya na ako. Malaya pero gabi-gabi po yan umiiyak. Uy! No? Dahil miss na miss po niya ang mga altar servers natin. Wala nang dito. Naiyak ka na ulit? Akala ko po ba Holy Family Parish? Ayan na, naiiyak na! Hindi po ito Diocese of Cubao. Moving on. Sige na. Kaya yun sa mga magulang po ng mga sakrista natin na nanonood, siya po ang responsable Noon. no mga ilang araw pa lang naman ang nakalipas, no? Isang linggo. No?
Siya po ang responsable sa paghuhubog sa mga sakrista natin dito sa Diocese of Cubao. Ang pangalawa po nating bisita, no, ay ito talagang masipag din to. No, sobrang sipag nito. Masipag, hindi masiba. Ito pong susunod na bisita ko mga kapatid ay madalas po yan dito sa Holy Family Parish kasi galing po yan dito. In fact, when I was still the chaplain of Holy Family Parochial School, natagan ba? Okay, hindi nakamasipag. Siya yung pinakagulo sa klase nila. Nung bata pa ito. Chaplain ako dito sa Holy Family Parochial School nung bago ordain akong pari, tapos sila ay nasa high school. High school. Ano yun? Kinder pa rin na. Much na sa HPS. Sir Eliza? Kahit sa HPS. Kahit sa Eliza. 1 year. Anyway. Sige, ito na po ang... Ha? Isang bata ko siya. Si Sab. Oo, si Sab. Hello, Sab. Hello, Sab. Oo. Siya po ang... sa pagdating. Hindi na po maraming kagad. Siya po ang ating bagong coordinator. Bagong diocesan coordinator para sa Ministry of Altar Servers. Si Kuya David. 1 year lang to. 3 years nakalagay doon eh. Nakalagay na kayang 3 years. No? Pasensyahan tayo. 3 years yun eh. Ayan. No? At ito pong, dahil siya na po ang coordinator natin no, sa Diocese of Cubao, siya na po ang sasalo ng lahat ng mga programa at lahat ng mga naiisip ko. Siya na po ang mag-actualize ng lahat ng plans. Okay. Itong susunod ko pong bisita ay isa ito sa mga nagsimula sa sa maayos na India na Diocese of Cubao. Napakasipag din po itong bata ito no, at talagang kulang lang sa tulog. Pasok pa yan. Ha? Pasok pa Kaya yan. nga eh. Nako, talaga naman. Tatawagan po namin yung manager ng tao. No, siya po ang aming social media manager sa DIMLA, sa Diocesan Ministry for Liturgical Affairs. If you would visit our Facebook page ng DIMLA, siya po ang gumagawa ng mga contents doon. No? Pinagtsatsagaan niya talaga lahat yon. No? Minsan, madugo no? At minsan delayed ang approval ni Father Ron. No? Saan na po? Pero yan, minsan naaaway din. Pero kaya naman, no? Kaya naman, no? Very efficient ang ating social media manager. Siya rin po ang tumutulong kay Father Raymond Ares sa live broadcast ni Fra, no? Sa Our Lady of Hope Parish. Ang aming social media manager, si Miss Ara Amandra. Yay! Thank you for... Pabatiin mo naman yung nanay mo. Ay, binabati ko po ang aking nanay sa masugid na manonood ni Father Ron. Lagi siyang nanonood ng program na ito. Oo nga eh. Laging present. Oo nga, lagi ko nga nakikita, binabati ko lagi yung mami nito eh. Hello po sa inyo dyan. Ayan. So ito pong mga taong ito ang naging bahagi ng kasama doon sa aking grupo sa Diocesan Ministry of Liturgical Affairs na tumutulong sa akin sa mga programa sa Diocese of Cubao. Kasama, may isa kaming nawawala. Naninigaw ng landas. Oo. Hindi niya alam kung papasok daw Oo. sa ilagay natin siya dito. Pwede ba natin siyang tawagan via Facebook? No? Baka Makatulog pwede na yun. nating i-live siya. Subukan natin mamaya, no? Ang isa po namin kasamang nawawala ay si Brother Randy, ang lubang kagalang-galang, kataas-taasan at kabanal-banalan. Shoe. Sa Diocese of Cubao, no? Ano yan? Vicariate of 5th floor. Yan, si Randy Bayawa. Hello Randy, mag-ingat ka dyan sa Quezon. Naabutan kasi si Kuya Randy ng lockdown, no? Sa COVID-19, kaya hindi natin siya makasama. Pero tumutulong pa rin sa atin sa ating mga
programa. Okay. So bago tayo magtuloy, no, babatiin muna natin ang ating mga nanonood. Pero kailangan ko munang i-reset ang aking kasi yung aking cellphone. Alam niyo, ito yung problema ngayong mga araw na to, no, yung connection. Kumusta ang connection sa inyo, Ara? Naka-converge ko na yan. Wow! Social! Pero very intermittent siya. Hindi problema yung internet eh. Hindi problema yung internet. Ano Kayo, problema? kamusta sa inyo? Ha? sa inyo, kumusta? Nako. Ang hirap ng internet. Internet Kasi ba? kung Internet? ano ginagawa. Internet. Talaga? Parang ingat na ingat ka. Sige. Hindi nagpaalam. Ayan, babatiin po natin ang mga nanonood sa atin ngayong gabi, si Ate Judith, si Chris Prado, at 30 pang nanonood na walang nakalagay na pangalan. Ganun no? Nakalagay. Hindi natin mabasa. Si Janet Domingo is watching. Rosa Peniquito, Tita Rose, hello po. Si Emmanuel Quines, yan. Galing pa to sa Africa, nanonood. Si Karen Miranda ng Cruz Taligas nanonood. Si Kuya Benji, hello po. Si Ate Marlene, si Ate Vivian, annyeonghaseyo. Yan. Si Gareth nanonood. Si Kuya Art, hello po. Tita Hilda del Rosario, kumusta po kayo? Yan, si Aisa Arico nanonood. At yung katabi ko nanonood, si Ara. Pati si David nanonood. Yan. Yan lang yung monitor. Yan. Holy Family Choir is watching. Yung kaklase ko sa high school, si Johnny Mariano. Hindi ko siya kamag-anak, pero Mariano rin siya. Si Ate Vicky. Kilala mo si Ate Vicky? Oh. Ayan. Nanonood si Ate Vicky. Garos eh. Nag-comment yung David Glover, pabati po. Si Teacher Jessie Villorente ng Poveda. Hello, Teacher Jessie. Salamat sa mga tulong mo sa amin sa relief operations namin. Si Erickson Yap nanonood. Hoy, Erickson. Modus ka pa rin ba? Nanalo yan last week. Oh. Talaga? Oo, nanalo ng image yan. Dito Wow. sumali siya sa game namin. Kakaiba. Yan. Si Nelson. Hardin Aranes. Ayan, nanonood na yung mama mo. Si Tita Jocelyn nanonood. Si Ate Mary Jane nanonood. Si Brother Brent. Si Camille Tapalya. Kilala mo ba to? Sabi niya, idol ko po yan si Abraham. Ay, taga-ibang bansa po yan. Bibigyan po tayo yan ng maraming bigas. Yan, magandang gabi, Johnny. Ingat. Si Danny Figueroa ay habang tumitira po ng pagkain ng aking staff. Masarap po yung pagkain, Ayan. kare-kare. Ayan, kumakain po sila. Sana po ay hindi magkamali ang broadcast natin. Kumakain sila. Sasayaw naman daw po. Ayan. Yan, yung kaklase namin ni Johnny, si Danny Figueroa, no? Kayang-kaya yan, Brad. Kayang-kaya yan. Ayan. Aisa Arico, I miss you. Oo, buong buo. Aisa Arico. Hello, Aisa. Yan. Si Ate Dea, hello Ate Dea, thank you sa kare-kare kanina. Ayan, kinain nila. Salamat po. Kinain Inubos nila. po ni David. Ay, hindi po nagtira po ako. Kinakain po ng staff. O, si Alessandra Torago, nanonood. Si Kuya Jobs, nanonood. Si Karen ng Divine Mercy, nanonood. Si John V. Yu. Oh, yan. Si Angelique Reggio. Si Lance Torres. Ano to sabi ni Lance? Si David na po bahala. Ha, ha, ha. Si Lance po ang ating assistant coordinator, no, sa Diocesan Ministry for Liturgical sa ministry. Sigurado kayo. Sa Ministry of hilo na, no, talagang sa Ministry of Altar Servers. Kayo naman, no? May revelation ba mamaya? Baka hindi kami yung magugulat. Baka ikaw yung magulat. Si Michael John Ochavillo. Pabati po kay Kuya Boss AJ. At kay Kuya David. Kuya, mas matanda pa siya sa iyo. Si John Dave Chavez nanonood. Modus. May bisita raw po siya eh. Si Kuya Benji Navarrete. Si Ate Levs Ignacio from Santo Niño Shrine.
si Michael, si Jake. Jake ito. Kumusta ka raw, Kuya David? Jakes. Yan. Si Toti nanonood. Yan. O sabi ni John B, shout out mga boss. Si Jerome Canlas. Si Junior De Vera. Hi po, please. I would like to make prayer intentions for my deceased parents. Sige po. Kukunin po natin yung pangalan ng inyong mga magulang at isasama natin sa intention, sa mass intentions natin. Ayan. Si Ate Minda Forte at si Hazel Ann nanonood. Ayan. Naku, dami na nanonood. Oh. Grabe, oh. Blockbuster tong gabing to. Takot. Iba kapag ito Iba mga talaga pag bisita mga mo. artista, Iba talaga pag masisiba kumain yung kasama niyo. Kasama ko po sila at i-discuss natin ngayong gabi, no, kasama ng ating mga report sa parokya, yung konting review no ng misa, ano ba yung kahulugan ng misa na yan, no? Kasi kahapon nag-start kami ng tinatawag na mobile mass, no? Very proud nga yung mga tao dahil first time ito yung mobile mass, no? Wala pa kami nakita, ewan ko kung may nakita na kayo sa Wala. Pilipinas. Gumawa, no? Mobile Legends na Mobile Legends lang, no? Walang mobile mass. Sabi nga nung isang nag-share nung pictures, no? Sabi niya ganun, kung merong mobile palengke, mobile ATM, mobile banks, bakit hindi nga naman mobile mass, no? So first time po ito, no, sa Pilipinas na nagkaroon ng mobile mass. At yung mga tao talagang sabik na sabik talaga sila. Hindi Opo. sila lumabas ng bahay. Lumabas sila pero doon lang sa gate. Hindi sila, ibig sabihin, hindi nag-gather together, no? Hindi nag-gather together. Pero sabik na sabik silang magsimba at nagtayo sila ng sarili nilang mga altar sa tapat ng bahay nila, no? Kaya nakakataba ng puso 'yon bilang isang pari na makita yung mga parishioners na talagang sabik silang magsimba. No, actually, halos maubos yung muntik na magkulang yung ostya namin kahapon, no? Buti po hindi nagkulang. Buti na lang. Mayayari. Oo nga eh. Buti na lang. Hindi namin expected na ganun karami ang mga Tao. magsisimba sa kanilang mga tahanan. Kaya pinagtiyagaan talaga namin na mangyari yan. Congrats po, congrats. Naku, hindi namin nabilang ilang houses, no? Pero 1, 2, 3, 4, 5 streets yun eh, yung nasakop eh. Nung misa na yon. Sa tulong ng mga lay ministers natin at staff ay dinala yung banal na communion sa kanila. Of course, nagdi-disinfect. They are required to disinfect before receiving communion. Yun ang requirement namin. So, nangyari naman ng maayos at tuwang-tuwa yung mga tao. But, syempre maganda rin na ituro kasabay nito yung ano yung kahulugan nung misa ba, no? Na bakit sabik na sabik tayo, na alin doon sa misa ang mga kailangang maunawaan talaga ng mga tao. Di ba? Pangalawa, bakit bisita ko tong mga to? Kasi po, this coming Sunday is Pentecost. Sunday. Mabuhay. What is Pentecost? David. It is Sunday. And Pentecost comes from the word Pentecost. Bakit? Bakit nga ba Pentecost, David? Ito yung araw na inaalala natin yung pagpanaog ng Espiritu Santo kay Maria kasama yung mga alagad ng Panginoon. Yun, tama. Tama yun, no? The descent of the Sent of the Holy Spirit, no? Na dinadasal natin yan kasama sa mysteries ng Rosary yan, no? Sorrowful. Saan ba yun? Joyful? Huwag kang maingay. Kunyari, Nanahimik ka na Baka tayo. may maniwala mga bata na nanonood sa sa inyo. glorious po yun. Correction. Disclaimer. Nagjo-joke lang siya. Nagjo-joke lang siya, ha? Baka maniwala kayo sa sinasabi niya. Yeah. Tama, at tinuturing natin na yung Pentecost ay start ng church, ng simbahan, no? Ng pagsisimula ng simbahan, ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ano bang dinulot ng Espiritu Santo sa mga apostol? Sa pagbaba ng Espiritu Santo. Pero, Hindi ko po sila inorient tungkol dito. Wala. hindi ko alam na ito pa rin Wala namin. kami. Ano, nag-review ako. Di ba? Sabi ni Jesus, no? I will send to you an advocate. No? And the truth that he will tell you is not different from the truth that I'm telling you. Di ba? Sabi niya,
so that you may understand. So, it was through the Holy Spirit that the apostles were enlightened and understood the mission of the church. So, sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nauunawaan ng simbahan kung sino siya at ano yung kanyang misyon. No? Scaling it down to the individual sa atin, no, yung Espiritu Santo ang nag-uudyok sa atin para gumawa ng mga bagay na mabubuti. Tama? Amen. Yan. Amen. Hallelujah. Praise the Yan. Lord. Kaya nagagawa ng isang tao ang mga kabutihan sa kanyang buhay, lalo na yung paglilingkod. Tama? Amen. Yan. Kaya nga sabi ni St. Paul, iba-iba tayo ng Iba't ibang kaloob. iba't ibang kaloob ang ating tinatanggap. Like, itong mga kasama kong ito, iba-ibang kaloob ang tinanggap namin. No? May pinagkalooban ng Ng malaking tiyan. no? May pinagkalooban ng antimbang ay 43 lang. Sana all. Kalahati ko lang. Kalahati. Hindi ako doble. nagtimbang natakot ako Baka sumigaw. Paano pa kaya Pang-tao to? lang. Pang-tao lang. Ay, nako talaga naman. Ilang oras Sige. po ba to? 3 oras to. Kaya namin to hanggang 1. Sige. So mamaya natin i-discuss lahat yan, no? Yung Mass and the gifts of the Holy Spirit, kung ano yung bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. At this point, no, I would like to share with you a very, very beautiful song number coming from one of our parishioners, no? Ito yung napaka-cute, no, na bata, no, na kakanta para sa atin, no? Let's watch this song number of Baby Chloe. Snow glows right up the mountain night, and I thought plenty be seen. A kingdom of light, salvation, and it looks like our queen. The wind is howling like the swirling storm inside. Could keep it if never knows I try. Don't let them in, don't let them see. Be a good girl, but always have to be. But you don't feel to let them know. When now they know. Let it go, let it go. I wanted the wind and sky. Let it go. Let it go. A perfect girl, it's gone. Here I stare, and in the light, yeah. Let the storm rage on. Cold never bother me anyway. Snow. Kasi yan sinasabi ko eh. Nasabihan ko. Nasabihan ko kami. Live na kami. Hello po sa inyo. Hello, And welcome back. Ganyan yan. Yan. Happy lang tayo rito. Happy lang. Yan. Palakpakan natin si Chloe. Yay! Yay! Galing. Kumanta siya. Ang kinanta niya ay Let It Go. Alam mo yun? Let it go po pala yun. Alam mo yun? Hindi. Let it go. Let it go. Ay, di ba Ayun. Let it be pala yun. Napapagalataan po ata yung edad natin. Ayan tayo. Ano yun, AJ? Ha? Wala po. Quiet po tayo. Matatapos na raw po. Matatapos na. Nga- no, sana sinisenyasan po kami ng mga kababayan no, kung magla-live na kami o hindi. No? Okay, sige. Bago tayo magpatuloy sa discussion natin, simulan natin agad. No? Mamigay na agad tayo ng gift checks. No? Asan yung gift checks natin? Sana all. Jeff, asan yung gift checks? Ayan. Yan. Dapat sasayaw sa gitna, Asan parang yung- promo girl. Yan. Parang promo girl. Jeff, pasok! Pasok! Hindi! Tan, taran, taran, tan, tan. Sayaw sa gitna! Dapat iikot muna. Ayan. Sa gitna. Ayan, ito po yung ating gift checks. Yes. Yan, kung nakikita ninyo. Yan, mamimigay ako una ng 1,500 worth. Wow.
ng gift certificates na Thank you, Mercury. yan. So, kailangan natin to ngayon. Yun. 1,500 po. Itong mamimigay natin na gift certificate sa Mercury Drugs. Ano ang gagawin? May bibigay lang po akong code. Tapos ay iti-text po ninyo yung code, yung inyong pangalan sa numerong ito. 0995. Ara, pakibasa. Malabo ba ito? Bala. 0995 Lahat may salamin. 290-6733. 0995-290-6733. Yan po ang cellphone number na iti-text ninyo. At ang code natin ay Den, 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 den. Happy birthday! Joke lang ang po. code po ay 2 letra lang. AJ. Yan. AJ. Yan Feeling po ko ang ako'y code nanalo ng natin. loto. AJ. So, ang iti-text po ninyo ay AJ, pangalan ninyo, at isend sa 0995-290, ha? Ay, pati address pala, sorry, no, pati address. AJ, pangalan ninyo, address, and send to 0995-290-6733. Ang number po ay nandyan, nasa baba po ng ating screen. Andito banda, yan. Yan po. Magte-text na ako, baka manalo ko. Ang unang rule, bawal sumali ang parish staff. Pangalawang rule, bawal sumali ang guests. Ano ba yan? Nagte-text na kami. Magsisend na ako! Mag-i-spam pa naman ako. Ang pipiliin po natin ay, magbigay ka na number mula 5 hanggang 10. 7. Texter number 7 po ang mananalo ng 1,500 na gift certificate. Okay. Okay, habang hinahintay natin yan, simulan na natin ang ating discussion. Okay. Kinabahan sila bigla. Ayan na. Matutulog na po ako. Ito may dala pa talaga. Ang tawag po dito ay Rio. Roman Misal. Roman Misal. Ang tawag po rito ay guidelines. Para magkaiba tayo At ang, ng... at ang Magkaiba hawak, yung hawak na. ang hawak po nila Iba ay eh. guidelines, Iba eh. no, Magkaiba. ng ating Magkaiba tayo ng diocese. discussion, ah. May nagte-text po doon yung bagong secretary ng Dimas. Yan. Ang hawak po nila ay guidelines para ititingnan natin ano ba yung kontra ba ito doon sa mga parts ng misa o hindi. Yan. Yan yung ating pagkukwentuhan. Okay. Ang misa usually nagsisimula sa saan? Sa ano? Sa simbahan. Tama ba? Kung di sa simbahan, kung nasan yung altar. Walang Hindi, yak. joke lang po. Yan. Ay, joke. Yan po ang coordinator ng diocese. X. Yan. CJ, magandang nakikita rin sila sa camera, di ba? Nakikita naman po. Yan, oo. Yan, papalit-palit para ano, no? Oo. Para hindi lang ako. Ayan. Eh, kayo po yung binibigyan. Usually, nagsisimula ang misa sa When the people are gathered. when the people are gathered. Tama. May price din yun. Ito. So, When the tinawag mo. people are Gathered. gathered. That is the beginning of the celebration. Okay. Yan ang number 1 na anong tawag dito, na rubric sa Roman Missal sa misa. Rubric number 1, when the people are gathered, the priest approaches the altar. Okay? Ganun lagi yon. Kapag may choir, kumakanta ng Entrance in. Papuri. ayusin nyo, may mga batang nanonood. Seryo. Joke. Seryo. Salitan po kami. Kanina ako yung nagjo-joke, tapos ngayon siya naman. Susunod si Arana. Para umabot po tayo ng galauna. Mahaba to, oh. Hanggang votive mass to. Aray ko. Matagal-tagal. Yan. Pag may choir, kinakanta yung entrance song. Yes, Pag po. wala ang choir, Antipon. anong tawag? Entrance. Entrance antiphon. Yan. Yes. Entrance antiphon. Ano ba, para saan ba yun, David? To set the mood of the celebration. And it carries the theme. The theme. No, it carries the theme of the liturgy, of that particular liturgy.
Kaya ano yan isa yan siguro aral sa mga dapat maalala ng mga tao ngayong at mga parishes na nagbimisa ngayon. Kapag walang choir, no, to lead the singing, no, of the entrance song, the entrance antiphon must be said. No? Kailangan ma-recite 'yon. So magandang fina-flash, no? Fina-flash 'yon dapat sa screen. No, since most of the masses now are broadcasted live, no? Online. So pwedeng lagayan sa screen natin, no? Ano bang ideal niyan? Buong screen nandun yung ano? Well, kung may nangyayaring action dun sa like again, entrance procedure, yung mga servers and yung free seats, better to flash that with the antiphon. So parang habang nagbabasa sila, nakikita nila na nangyayari nga yung entrance. Yun, sabay, ano? Yeah. Sabay. So it accompanies, no, the action being performed, no, in the liturgy. Yun. So after ng entrance antiphon, kasabay ng entrance procession, no? Minsan wala nang entrance procession, no? Dahil nandun na sa altar. Dahil sa live na, no? Nandun na mismo sa altar yung pare for practical reasons, no? Practical reasons. And then after that, the priest begins the celebration by the sign of the cross. No? Nag-aantanda ng krus. Yan. We begin everything in the name of this triune God. Yan ang ating rubric for that, no? Okay. Pagkatapos ng babatiin na ng pari ang mga tao, ano ba talaga dapat, David, ang pambati? Yo! Meron siya Napaisip ni Jay. minsan merong iba't ibang binigay na Options. Ano nga yun, Pad? Back to you, Father! Ano nga ito? The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Merong yung third, the Lord be with you. Yung second, hindi ko maalala. Praise to you, Praise to God our Father. So maraming options. Pag obispo, peace be with you. yan. Obispo lang Obispo po. lang po. Yan. Obispo Hindi lang obis. po. Hindi po basta obis. malaki yung pare. Hindi Hindi po. Kailangan po bishop. Bishop lang Ordained. po ang pwedeng greet sa misa ng peace be with you sa simula Yeah. ng misa. Yan. Okay. Tapos sasagot ang mga tao ng And with your With your spirit. ano ibig sabihin nun? And with your spirit. Oo. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing and with your spirit, mga tao, kabisado na yan ngayon. Diba? Dati nahihirapan tayo. Naalala ninyo, 2012? And also with you. Yan, and also with you ang sagot natin. No? Actually, may mga ilan-ilan pa rin na sumasagot ng and also with you. Yun yung mga nagsisimba lang. Ano, tuwing kailan? Yun Once yung a year, mga kasal, Christmas. binyag at libing. Oh, binyag. Ayan, KBL. KBL, yan. Oo. Pero ang sagot na ngayon ay and with your spirit. Yan ay galing sa Latin original text na et cum spiritu sancto. And with your spirit. Pero ano ibig sabihin nun? Napapalecture ka din sila di oras. Alam mo yung gusto mo magsalita pero hindi ko sure. Okay lang po kung kwentuhan pero hindi. No? And with your spirit, syempre yung mga tao, minsan, pag narinig nila yung spirit, ang naiisip nila, Holy Spirit agad. Diba? Yes. Pero yung spirit na sinasabi natin dun sa and with your spirit, ay hindi Holy Spirit. Okay? No? Hindi ganun yan. Kapag, medyo philosophical, no, yung approach dito, no? Kasi yung spirit na binabanggit dito ay yung The core. the core of the person. Yan, the core of the person. Yung nasa sa loob mo mismo yung pagkatao, no? That's Mismong ikaw. mismong ikaw. Yan, ang kabuuan. Kabuuan. Yan, no? Ang kabuuan. Marunong na 'tong sumabay. Sabi ko po sa inyo kami taga-agree lang. Kayong dalawa mag-uusap. May usapan po kami kanina sa taas. Silang dalawa mag-uusap. Kami matutulog. No, kaya pag sinabi ng pare, the Lord be with you, at sasagot ka ng and with your spirit,
ibig sabihin, parehas lang ng and also with you. Yan. Kasi yung translation and also with you ay dynamic equivalence ang ginamit na translation. Ibig sabihin, translated siya according to how people should understand it easily, no? Yan. Pero ngayon dahil dun sa pinalabas na panibagong principle, no, na word for word translation, no? Yan. Formal equivalence ang tawag doon, no? Kaya kailangang i-translate siya ng diretso. 'Yun. Pero parehas lang ng pakahulugan actually. Okay. Pagkatapos no ng greeting, ano sunod? Matutulog introduction. Introduction. Nagbibigay ng short introduction. Sometimes, no? Sometimes. Depende, no? Pero the priest can forgo of that, especially now that medyo yung sitwasyon natin, no? Hindi na kailangan ng mahabang introduction. Araw-araw pa po kaya araw-araw po nag-intro yung parang lahat araw-araw. Mahaba, no? Tapos yung introduction niya 5 minutes. In today's readings, Introduction, homily, tapos bago mag-recessional meron yan, pa. no? 3 parts. Homily part 1, 2, and 3. Tatlong parts. Tapos lahat, 10 minutes. Malamang ubos ang internet nyo. Lalo Ubos na ang po kung load lang. Ayun. So, pagkatapos ng pagbate, may introduction, tapos ay magkakaroon ng penitential act na tinatawag. No? Penitential act na tinatawag. Sa penitential act, may options. No? Iba't ibang options yan. Kapag si Father nag-confiteor na tinatawag, ano yung confiteor? I confess. No? I confess. Pag nag-I confess si Father, dapat masundan ito ng bago pa yung absolution. Kyrie eleison. After, Di ba? I Yung po confess pag-picture of the tapos Lord. Tapos, Lord. Sorry. absolution, tapos Nasa second part na ako. Nasimut ako. Mahirap pag mag-isa ka eh. Tama. Penitential a confiteor, absolution, Kyrie eleison. Kapag si Father nag-Kyrie eleison na merong kapag anyo nga sa'yo. kapag si Father nag-Kyrie eleison with invocations, wala nang confiteor, okay? Diretsong absolution na. So, ano yung mga example ng invocation sa Lord, Bisad. you You were sent to heal the contrite of heart, Lord of Yun! to Lord all of sinners. mercy. Ayun, Came yan to nila. all sinners. Ano ba? You are seated at the right hand of the Father to Intercede for us. Lord, have mercy. Yun, correct. So, marami pong options actually, ano? Marami pong options. Depende po. Pero may option dito na hindi madalas ginagamit. Napakabihira. Napakabihirang Madalas. gamitin. Ay, Oo. bihira. Ito yung kapag sinabi ni Father, have mercy on us, O Lord. Hindi natin alam ang Hindi alam ang sasagot. laging wala Sa sa ano po, PowerPoint. ito sabihin ba hindi naman kasi liturgical book yun eh. Yun sa buhay. Yun Nasa madalas. buhay. ginagamit. Madalas sa sambuhay o kaya sa misalet na ginagamit nila yon, no? Pero yung mga tao hindi familiar with that, no? So we have to familiarize ourselves with that response. Na kapag sinabi ni Father, have mercy on us, O Lord, sasagot ang mga tao, for we have sinned against you. Tapos magsasalita ulit si Father, show us, O Lord, your mercy and grant us your salvation. Yan. Ano rin yan, kasama yan sa penitential act. Option yan, no, sa penitential act. Tapos ay absolution na yung ibibigay ulit ni Father. Diba? So, dapat ma-familiarize yung mga tao dyan. No? Okay. Usually ngayong pandemic, medyo yung iba hindi na gumagamit ng nagpo-forgo ng confiteor. Yan. Tapos may diretso sa Kyrie eleison. After that will be the Gloria. Ito yung kapag Sunday, of course. Kailan? The solemnity. Yan. Madalas yan na nagtatanong sa atin yung mga tao. No? May Gloria po ba, Father? Pag birthday nyo, hindi
Hindi, wala pala. Wala pala. Oh, Hindi, baka kailan po ba birthday Baka nyo? seryosohin na naman nila yan. Kailan po ba birthday nyo? Anong araw po? January 30? 31. 31? Sa mga salesians, may papuri. May papuri po sa salita. Sabi ko sa inyo eh. Bakit? Yes, ni Ano? Don Bosco. Safe. Ni St. John Bosco. St. John Bosco. Kaya, Oh. sa birthday nyo po, may May papuri papuri sa sa Salesians. Ayan, sa Salesians. Papunta po. Oo. Nag-usap po kami. Kasi nakalagay sa Table of Precedence na ano? Sige, Pads, tuloy mo na. Mas maganda po sa inyo manggaling yung sagot eh. Hindi natin sure kung nagjo-joke sila. primary patron. Patron ng kanilang Kapag ang community. primary patron nila Pwede in po. selected days of the year na hindi na allowed gawin, it becomes a solemnity. It For becomes their a- community. for their community lang, no, hindi sa entire locality, no. Doon lang sa kanila sa lugar sa community lang nila ng Don Bosco. Yun lang magiging solemnity kasi primary patron nila si St. John Bosco. But in other places, walang gloria, walang papuri sa Diyos. Kinakanta ang gloria kapag feast day at saka Solemnity. solemnity. Yan. Sunday. Yan. Sundays. Because Sundays are all solemnities except Except for Advent. and Lent. ang husay talaga ng mga kasama ko. No? Ito po ang mga talagang liturgies. Feeling ko, no? hindi po. Feeling ko kasi makikick out kami kapag di ka namin sinagot. Pero okay lang. Napipilitan kami sumagot eh. Makakapagpahinga na kami pag gano'n. Nakikinig ang mga sakristan sa inyo, ha? At ang mga worship ministries ng Feeling mga ko po, parokya. automatic no? resignation na ako sa opisina kapag di kita Alam mo ito yan, nasagot. Ara, yung isa yan sa mga nagiging problema, no? Dahil, for example, yung isang option ng penitential Yeah. act na hindi sila familiar. Malaking bagay yung may media, 'di ba? No? So ano ma-advise mo sa mga nag-ooperate ng PowerPoint? Well, yun nga po, tulad po nung sabi niyo yung isang option for penitential is hindi laging nare-recite pero may mga times na i-recite bigla nung pare. So it's better to be always prepared po sa mga PowerPoint na i-include lagi lahat ng types of responses so that ready po na i-flash siya sa screen and makakasabay po yung mga tao at alam nila kung ano i-respond nila. Correct. So may template na Yeah. naka-ready sa PowerPoint para kung sakaling ano man ang gamitin ni Father ay may sasagot yung mga tao. No? Matutulungan natin sila sa pag-respond. Yun. Napakahusay yung mga eksperto talaga tong mga kasama ko, no? Sobrang eksperto. Pinakain niyo po kami. Oo. Pag hindi niyo po kami pinakain, hindi kami sasagot. Buti na lang busog po sila. Yan. Bago natin ipagpatuloy, no? I-announce na natin ang unang nanalo ng Uy, baka ako na yan. 1,500 Ako yan? worth of Ano ka ba naman? Ikaw na naman. Nanalo ka na last week. Oo, talaga. Napakaswerte naman itong taong ito. Feeling ko ano yan, modus. Dapat i-wave na pag Ayan ganyan. na si Kuya Jeff, pasok. Ayan. Pasok! Ay, tan. Ang nanalo po ng 1,500 peso worth of gift certificates sa Mercury Drugs. I see! AJ Barbadillo! Maraming salamat po. Pakibasa mo po nga. yan. Si Eric Sonia. Ayan, nanalo Ikaw na naman! Ikaw na naman. si Eric Pag ganyan, Sonia. void na. Parang kailangan. Ilan po ba yung nag-text? Baka yung pitong text Baka niya baka yun. sa kanya lahat Hindi, yan. isang beses lang pwede mag-text eh. Kada entry, isa lang. Oo. Congrats. Paki-block nga yan. Pakiban dun sa Bawal page ka niya. naman alam. Pakiban nga yan sa chat. Hindi, joke lang. Hello, Erickson. Very good, ha? Talaga nga, nakakarami ka na. Okay. Okay. Avid fan siya ng iyong show. Oo, lagi nanonood din si Erickson. Sige, bago natin ipagpatuloy, baka may babatiin kayo. Si Andrea po, di niyo raw binati. Wala Hello, lumalabas Ate. sa akin eh. Dave, John Dave. Dave. Ikaw, Ara, baka may ano dyan? Wala bang mabatiin sa'yo dyan? Nasa meeting lahat ng mga friends.
Binabati po namin si Philip, saka yung dalawang Deacon natin ngayon, Oh. si Reverend Opo, Eduardo, binabati po Oh. namin saka si sila. Reverend JP. Malapit na silang ordinahan Sa 2022. Uy, 2022. baka mag-relax yung mga tao, may bans na yung mga yan, ha? Okay. Nakalabas na ang bans nila. O, ordinahan na po si Reverend Edward at si Reverend JP sa June 13. 2022. June 13. Itong darating ng June 13. Ito na, malapit na, no? Malapit na po, Malapit no? na. Kaya kung Wala. meron po kayong ilalabas Kaya kung meron po So, may kayong mga sikreto nalalaman, ng mga to. Itong dalawang sekreto to. nila, ibigay po ninyo sa amin. Kayo ba wala ba kayong alam? Eh, hindi. Ginabayan kami ng dalawang yan. Ah. Patungo kayo. Patungo kayo sis. Mabait po yung Mabait na dalawang mga yan. kuya Lalo na yan. kapag pinakain kami. Kasi sinasabi nila, huwag kayong magsalita. talaga Usually, ba? bago ordinahan, di ba, nagpapakain muna. Pagpakain sa mga buffet. Kasi pandemic ngayon, walang buffet, di Eh, ba? hindi pa naman mahilig kumain yan si Edward. Ay, parang hindi po. Diet, ay, hindi. Ang alam ko po, 1 rice per day na lang siya. eh. One sack. Joke lang, Rev. Joke lang. We love you. Sige. Ayan. Batiin lang natin si Ate Sofia sa Cruz Taligas. Hello po Naku, sa inyo. Erickson Yap. Naku, next time ikaw nakukuha ng premyo mo dito. Si Ate Corabel, hello po. O si Marco nanonood. Hello, Marco. O, si Aaron Duque. Hello. Si Ate Ade. Si Luis Carl Jimena Murillo. Taga ano po? Miraculous. Miraculous. Miraculous Medal. Si Kuya Arnold De Leon nanonood, yung ating sound technician. Ate Pinky Makalinaw nanonood. Si Father Jack. Hello, Father Jack. Magandang gabi po. Ayan. Mabait po kaming dalawa. Po Tatlo, kami. 4. Si Father Ron po pinakamabait. Nahawa po kami sa kabait Of niya. course. Ay, naku Lord. Naku, wala pa po atang 1/4 yung discuss dati. Parang nagsisisi ata ako sa in-invite ko. De, joke lang. Masaya po akong kasama sila. Yan, si Jeffrey Muan. Yan. Sabi ni Jeffrey, ubus po ang osya, Padre. Hati-hati na lang po ang ibinigay sa ibang nagkomunyon. Yun. Sobrang dami na nagkomunyon kahapon. Si Okay Ate lang Ber... po. Okay lang yung kahit kalahati. Of course. Si Jesus pa rin po yun. Buong buo. Oo, buong buo pa rin pong si Jesus yan. Si Berna, Ate Bern, hello po, ng St. Paul. Si Father Manoj, nanonood si Father Manoj. Hello, Father Manoj. Si Dora Yumul ng UP, nanonood. Hello, ate. Yan. Si Ate Nympha ng Cruz Naliga. Si Kuya Tony Cortez, nanonood. Magtabi raw kami. Hindi kami pwede magtabi. O yan, Andrea Poblacion. Si King, Ryan Dayan. Kilala mo yan? Hoy King. Yan si King. Yung aking kaklase na si Roberto Manansala. Hello. Yan si Tito Fort, nanonood. Good evening po. Anika Denise, nanonood. Love Cortez. Hello, Father Ron. Sana makaabot sa Queens yung HFP mobile mass. Ini-schedule po natin yan, no? Sa abot ng ating makakaya hanggat humihinga si Father. Matagal pa naman po kayo. Ha? Matagal pa po kayong hihinga. Oo. Visit ka, AJ. Nagsisisi na siya, niyayaya ko rito. Si Ate Cora Cardinales nanonood. Good evening po. Si sabi nung isang nanonood, ang cute daw nung kumanta kanina, na si Chloe. Yung guest po. Ha? Yung guest din ba? Ewan ko sa inyo. Gusto niyo po ba mag-revelation tayo dito ngayon? Di ba, kahit ako, mabait ako eh. Si Ate Judith Aquino nanonood. Hello, Si ate. Ate Tess Albano nanonood. Hello po. Ayan. Hello po. O si Philip Rufino nanonood. Boss Philip. Ayan pa si Boss Philip. Sir, Hello. hello. Pwede ka Ang pa idol po umabol. namin. Oh. At ang idol din ng dalawang dito natin. Hello Si- Kuya Philip. Si Jake nanonood. Gilbert Dizon. Carlos Tisio ng Fatima. Si Father Mariel Sares ng Paranaque nanonood. Si Mama Net ng UP. Hello, Si- Mama. Si Anton ng St. Paul nanonood. Si Ate Nori ng Kusnaligas. Hinga. Si Father Dodot nanonood. Hello, Hello Pa. po. Ate Florina. Si Laricel Pascual.
Oh, hello Ate Yan, Aisel. yan. Taga, ano yan, Holy Redeemer. Cathedral. No? Archdiocese. Ang Arsobispo po ng Brixton Hills Tagal. ay kapiling natin ngayon. Archdiocese of Brixton. Ay, nako. Si Brother Jose, nanonood, ang ating violinist. Ayan. Si Ate Sally, hello po. Nanonood kasama si Gadjel, ang aking inaanak. Si Carl Serrano, nanonood. Hello, Carl. Magpapayat ka na. Yan. Yung aking kaibigan, si Attorney Glenn Rialo, nanonood. Si Ate Jocelyn Honrado ng Fatima. Si Teacher Lala, Dennis Rojas. Si Kuya Bonnie ng Fatima rin. Si LJ na nandito sa harapan namin. Si Cedric. Kilala niyo si Cedric? Marami kasi Cedric. Prihiliana. Hello, Ced. Yan. Si Ate Juliet. Si Father Edelbert Concordia ng Batanes. Yan, nanonood sila. Ate Grace. Shelo Ramos is watching. Kuya Art, hello po. Okay. Yan. Marivic Bispo, hello Ate Marivic. O sabi ni John Dave, ang galing po ni Master David. Syempre. Para raw hindi siya ibenta. Yan. Si Mark Pilayo, nanonood, ang ating Zumba King. Yan. Zumba Master. Si Chester Arca. Jess, modus ka. Si Ate Alma Cardona. Si Hello, Ate Cora Ate. Villarreal. Kilala mo? Hello po. Si Ate Cora Villarreal, taga Redeemer din yan. Opo. Ate Rosalie Chua, hello po. Yan. Maria Baltazar, Sherilyn Divina, si Luke Yamamoto, hello. Luke, kumusta ka dyan? No? Taga Japan yan. Ating seminarian sa San Carlos Seminary. Sabi ni Andrea, gusto ko po yung full name talaga. No, Andrea Poblacion. Parang bida sa teleserye, no? Si Ate Nila Malyari ng Fatima, hello po. Tita. Ayan. Si Annalyn Olivar. Ayan. Okay. Sige. Daming nanonood, oh. Talagang big time to mga bisita ko, eh. Hindi pa po tapos yung part 1. Ha? Wala pa tapos Hindi yung pa, part introductory rights 1. pa lang Apat po yung tayo. parts yan. Pagkatapos ng Gloria, ano meron? Collect. Collect. Bakit tinawag na collect yun? Kasi po, collect. Collect. Bakit? Bakit nga ba collect? Father. Collective. Kasi po, di ba yung Si David, tanongin natin si David. Kuya David. David, bakit ba siya collect? Hindi ko alam kung tama ako. Iko-correct niya na lang ni Father. Anong purpose nung prayer na yun? Parang yung prayers ng lahat. Then, yung prayers ng buong celebration. Ang buong congregation. Buong congregation. Buong Yan. congregation. Nakapakahusay. Pinagsasama-sama at inaalay. Correct. Ngayon sinasabi ni Father, let us pray. Diba? Let us pray. Hindi niya sinasabing, let me pray. Lahat tayo. Lahat Magdadasal ng lang ako. panalangin. Buti hindi niya po Yan. sinabi, magdadasal lang ako. Teka lang. Let us pray. Diyan muna kayo, I will pray. Hindi ganun, di ba? Hindi ganun. Let us pray. Let us Oremus. Di ba? Oremus. Let us pray. Ngayon, after ng let us pray, sabi dito, no? And all pray in silence with the priest for a while. No? Mahalaga po yun na after ng let us pray, there is a prayerful silence. Yan. Kasi nga we are trying to gather together our prayers. No? And the president, no, the priest, no, leads the collect, the prayer of the congregation. And most of the time, yung collect, yung tinatawag nating opening prayer, which is really wrong. No, hindi dapat tinatawag na opening prayer kasi it does not open anything, the celebration. It does not open the celebration. Rather, it closes pa nga the introductory rites. Ang galing talaga ni David, no? Napakahusay Siyempre, talaga. natutunan po namin yan. Natutunan niya yan kay Padre Jojo. Parish priest. Hello po, Father. Po sa amin. Dahil siya ang Santo Papa. Jojo. Archbishop. Ako yung sunod. Ikaw yung kasunod, no?
Iba ka talaga, David. Yan. So yung prayer na yon, no, it closes the introductory rites. Okay? So mahalaga yung silence na yon, no? So that the people may really dispose themselves for the celebration, no? Kasi yun yung purpose ng introductory rites. Ihanda ang sarili sa banal na misa talaga, sa mga darating na bahagi ng banal na misa. Okay? Kaya yung mga tao, dapat hindi sila pagod sa introductory rites. Dapat well-disposed sila. Yan. Dahil Inihahanda sila. inihahanda sila. Hindi lang yung physical na paghahanda, kundi yung pati ng kalooban. Kaya mayroong penitential act. Yan. Hindi service, act. Ayun. Oo, ayan. Oo. Pagkatapos nun, pupunta na tayo sa Liturgy of the Word. the Word, Liturgy of the Word. May dalawa kasing major parts ang misa. Liturgy of the Word and Liturgy of the the Eucharist of the Dapat may Eucharist. ding ding ding. Habang na yung sound effect, ding! Yan. Pero, kunyari, may nagtanong sa'yo, David. Binyag kasi ito ni David talaga, no? Para malaman natin kung talagang siya yung coordinator. Hindi niya, No. Sa kanya rin ako nagtatanong noon. So, okay na, okay na. No? Brother David, Bakit? anong part ba ng misa ako pwedeng dumating na hindi ako late? Ano sagot mo? Communion. Oh, basta nakapila ka, pwede na. Loka. Oh, well. Uy, may nakikinig May naman. one yun. Ops. Paliwanag mo ng Joke maayos. lang po yun. Paliwanag mo ng maayos. Dapat, hindi tayo nalilate sa misa. Dapat nagsimula pa lang, nandun na tayo. Correct. Kasi ang pangit na, for example, di ba, sa liturgy of the word, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng papasok ka lang. Parang halimbawa, bibisita ka sa isang bahay. Pwede bang dediretso ka sa sala at mauupo ka? Hindi Ang pwede, kapal ng di ba? mukha mo. Kakato ka muna, pagkatapos, iwe-welcome ka. Iwe-welcome ka. Yun yung purpose ng introductory rites. Yes. To welcome you. Diba? At Okay. kapag ka, hello, kamusta ka? Ganyan. Pasok ka, maupo ka. Diyan nagsisimula yung conversation. Diba? Para sa liturgy of the word, diba? Nangungusap ang Diyos. Nangungusap ang Diyos. Kaya, pinauupo tayo. At Kaya ay, ang unang Kain. nakikinig. makikinig. Kaya ang unang Wala siya kain. kaya ang unang-unang ginagawa kapag ka liturgy of the word ay Ano? umuupo. Yun. Kasi nga, Tayo, inihahanda ka para makinig. Yan. Oo. Para makinig. Isa yan sa mga gusto ko itanong kay Aray, no? Kasi ngayon, online masses tayo. No? May tendency talaga na kapag online mass, yung mga nanonood ay nananatiling nanonood. No? Ano ba dapat gawin nila? Siguro to maintain the dignity of attending the Mass, it's the proper way of attending Mass is parang nandun ka din dun sa lugar na yon. So, kapag sinabing luluhod, kailangan lumukod. Pag sinabing umupo, kailangan umupo. And it also helps sa mga SOCOM na nagpe-prepare ng PowerPoint na ilagay din yun sa mga instances na kailangan niyang may action na gawin yung mga tao. Yun, no? Na hindi ibig sabihin online yung misa ay relax lang tayo, no? Sabi ko nga dun sa aking post, no, simula pa lang ng COVID nag-post na ako ng mga paalala para sa mga tao sa pagsisimba na kahit online yan, dapat maligo ka, no? Magbihis ka ng maayos, maghanda ka ng altar, makibahagi ka ng buong buo, di ba? Hindi ka nanonood. Yun, hindi ka nanonood yan. Iba yung, hindi yan entertainment. Yan, no? Hindi ka nanonood lang, nakahiga ka pa. Yan, no? Hindi Nakikibahagi ka Yan. doon sa pag-ibig. Oo. Siguro maganda ring tanongin, ano, na, kasi nga online masses ito, no? Isa yan sa controversial na issue ngayon. No? Yun bang, Kinakabahan na ako. Then kayo. yun bang misa, Opo. no? Na, kunwari kanina nagbisa ako, 6:00 ng gabi.
nag-live stream ako. Parang alam ko na Ngayon, to. may natulog siya kanina, nagising siya ng alas 8, nakita niya yung misa. Magsisimba ako. Replay. Ay, maganda yung sinabi ni Father, rewind natin. Anong opinion niyo doon? Doon sa kapag ka ang misa ay natapos na, sa akin Father ha, kapag ka ang misa ay natapos na sa live at nanonood ka na lang ng replay, hindi na siya pagsisimba. You are just watching what happened earlier. Okay. Kasi wala na dun yung real presence kumbaga. Paliwanag natin 'yan, no? Kailangan malinaw sa kanila 'yon, no? Baka Nawawala sabihin nila, wala na dun yung real presence. Kumbaga nagiging picture na lang 'yon. Diba? Okay. Pag halimbawa sa Blessed Sacrament, 'di ba? Nakikita mo sa live ni elevate, o communion. That's the real presence of Jesus. Okay. But in replay, that's only a picture. Video lang. Umi-English na, oh. Umi-English na. Sumasanib ng pura. Teka lang ha. No? O, kailangan ma-differentiate kasi nila 'yon, no? Na during a live stream mass, an online mass live, no, that is the actual celebration. No? That is the actual celebration. So everything, the mystery unfolding is happening in actual time. Yan. In Real actual time. Real time. No? So kapag nagsimba ka sa online, live yan, real time yan. Nangyayari. No? At nakikibahagi ka doon sa mismong nangyayari. Okay? Ngayon, kapag replay na yung misa, no, hindi ka na nakikibahagi sa actual na pangyayari ng misa. Re-replay ka na lang. Oo. Pero, hindi ibig sabihin na masama yung mga replay na mass. Opo, Because they can still be a big help for us, no? To spiritually nourish people. No, it does not mean that they should forgo of that. No, ay, santabi na natin yan, hindi na kailangan yan. Hindi naman, no? Ito yung nakakatulong sa spiritual na paghuhubog ng tao, no? Sa kanyang kagutuman para sa Diyos. So, yun yung pagkakaiba, no? Kung magsisimba ka at intention mo ay magsimba, ay babangon ka para sa schedule ng live na streaming na misa. Para makasimba ka talaga. Hindi yung sasabihin mo sa sarili mo na, may recording naman, mamaya na ako magsisimba. Di ba? Yan din nga po yung kasi of course, more of our friends are in the young life. When you see them posting na pagkatapos ng quarantine, ang una kong gagawin ay magsisimba. Oo. Nakakalungkot lang because hindi naman talagang nawala yung misa. Hindi naman talaga nawala yung pagsisimba. Nagpapatuloy sa araw-araw and to think na yun yung thought nila. Yung online mass, hindi naman kasi parang gano'n na. Nakakalungkot lang. Lalo na sa, madalas po yan sa mga kabataan. Gano'n. Hindi pre, nandiyan pa. Araw-araw, everyday. Correct. Nandiyan, may misa. Correct, oo. Actually, ito nga pandemic, sinasabi ko lagi sa mga tao, mas lalo pang napalakas no yung ating pagmamahal sa Eucharistia. Lalo na po nung first week, talaga po makikita po lahat, yung timeline ko po, halos lahat, nami-miss ng misa, nami-miss magpunta ng simbahan, Correct. so on and so forth. Correct. So, hindi po nagapi ng kalaban. Never po yan. No? Wala man pong public celebration ng misa, no, na kung saan nakikibahagi tayo ng physical, no, ay merong mga misang nangyayari, no, at patuloy na inaalay ang katawan at dugo ni Kristo para sa sanlibutan. Actually, Father, napansin ko nga sa live. Minsan, parang mas marami pag nagsisimba sa live kaysa sa simbahan. Totoo yan. So, yan. Kasi, parang sa amin, ang pag morning, ang viewers, ang nagsisimba, maabot ng 200. Wow! Dami. Pero sa weekday masses, sa loob ng simbahan, 50. well, madami pa yung 50. Nag-multiply. Oo. So, Totoo ngayon, yan. mas nakikita mo yung kanilang hunger Correct. sa misa. Sa misa, no? Tama yun. Minsan pa nga po, parang may nakabasa akong report na dati, yung mga hindi nagsisimba,
araw-araw nang nagsisimba through online masses. Correct. Oh, they have become daily mass goers. Ayan. They have become At sana magpatuloy. Magpatuloy sa Lalo kapag may pagkakataon ng makapagsimba. yan. Yan nga yung sinasabi ko no nung isang humili ko dito. No, isang misa ko ang nanood 1,600. Sabi ko, kung actual na misa yan, hindi magkakasya sa Hindi simbahan. kasya sa inyo. No, di ba? Hindi. Pero sana sa pagkakataong pwede nang magsimba na. Yan. Punuin natin ulit Punuin ang mga natin simbahan. uli ang mga simbahan. Magsitakbuhan po tayo agad sa simbahan. Tama. Pero with proper protocol. Correct, no? Proper No, may proper protocol. Father. Dahil sabi sa protocol, no, sa section 1, No, may gante ka lang. Teka, natin. Anong page yan? Anong page po yan? yan, sa safety and hygiene, yan, nakalagay dyan na dapat may physical distancing ng 1.5. 1.5 meters. Actually, iba-iba nga ang sinasabi. May nagsasabing 1 meter, may nagsasabing 2 meters. 2, may nagsasabing 6 feet. Ay, para namang ano yun, di ba? No? Layo na. Oo, 6 feet ang sinasabi. Layo na. Layo, no? So, iba-iba talaga ng interpretasyon. But the issue here is to really distance yourself, no, in a very safe manner doon sa susunod na tao. No, para ingatan siya at ingatan mo rin yung sarili mo. No, kasi itong ang COVID ay hindi natin nakikita. Kaya sa loob ng simbahan, pag pumasok po kayo, ay mayroong mga harang na yan, no? Na talagang ito lang ang entrance, no? Kailangan hiwalay, no? Kasi nasa rules natin yan, nasa protocol natin yan. Hiwalay ang entrance, hiwalay ang exit. Yun. At pag nag-resume na uli yung mga public masses sa loob ng simbahan, ay hindi na pwedeng magdikit-dikit ang mga tao sa pews natin, no? May pagitan na sila. Paano po pag mag-jowa, mag-asawa? Wala tayong choice dyan. Kailangan nilang maglayo. Kailangan nilang maglayo. Tapos, Hiwalay-hiwalay din minsan. hiwalay-hiwalay din. naman. Maganda yan yung mga ganun. Hiwalay-hiwalay. Sige po. Parang may Wala. may kukwento Ha? Nang? Moving on. Liturgy of the Word na po tayo. Liturgy of the Word. Kasi Bumalik may tayo sa tatlo Liturgy pa, of the tapos Word. ito pa. Pero sa ngayon, wala pang public masses. Wala pa po. No? Kaya yung pero yung mga simbahan bukas, pwedeng pumasok ang mga tao for personal prayers. Pag pumasok, kailangan nakamask, kailangan may quarantine pass ka na dala. No, kasi kung wala kang quarantine pass, hindi ka dapat nasa labas ng bahay. Yun po yung logic. Oo. Hindi dahil hindi kayo pwede pumunta sa simbahan. Oo. So, kailangan may quarantine pass kang dala. Okay? Pangatlo, ay magdi-disinfect ka ng kamay at paa pagpapasok ka ng simbahan. Okay? Yan yung mga requirements for your personal prayers sa ating churches na bukas na ngayon. Pero wala pa ring public celebration of Mass. Okay? Pero sa protocol natin, sinasabi dyan, ano sinasabi tungkol sa pagbibigay ng komunyon? No? Na pwedeng magdala ng komunyon sa Okay. mga tao. Akala ko Kinabahan, naman. no? Akala ko naman. Babasahin ko sana. Pwedeng magdala ng komunyon ng pare at mga ministers sa mga tao. Especially sa mga may sakit. Especially sa Yes, mga po. may sakit. Okay? Kaya yung mobile mass na ginagawa natin, no, ay isang pamamaraan yon para madala ang katawan ni Kristo sa mga parishioners natin. Sa parishioners natin. Father, hindi pa nga kasi sila nagkukumpisal eh. Remember that before ay nagbigay tayo ng general absolution, no? At sa pagkakataon na pwede na silang mangumpisal, dapat mangumpisal sila. Okay, so meron yung conditions pa rin. Nakalatag naman lahat yan. Okay. Po sa atin. Oo. Saka merong binigay si Pope na yung act of Perfect contrition. Anong sinasabi ng perfect act of Dahil contrition? ikaw nagsabi niya. Dahil ako nagsabi nun, ako mag Suggestion mo, ikaw magsabi niya. Dapat pala kinalimutan ko na. Si Pope naman. Ano? So, ang sa act of perfect contrition, dapat on your own na nangangako ka sa sarili mo na tatalikuran mo na yung mga kasalanan na iyon. At, syempre, kapag pwede na, mangungumpisal ka sa bahay.
Yun. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na, yes, okay na. Okay na Yes. ako. Lord, Okay. sorry po, ganyan. May sorry naman ako. Ay, sorry naman ako. Okay na yun. Hindi pa rin. Hindi. Hindi po. Kailangan magkumpisal ka pa rin. Kukumpisal. Pag may pagkakataon na. Okay? Sige. Saan na tayo? Liturgy of the Word. The word. Liturgy of the Word. Part 2. Part 2 of Part 5. Ha? Yung Liturgy of the Word, ano yan? Isa yan sa mga hindi rin nabibigyan ng gaanong importansya ng mga tao. Pero sa Second Vatican Council, isa yan sa pinagdiinan. No? Kung papansinin ninyo, lahat ng liturhiya, even the sacramentals ng simbahan ay mayroong liturgy of the word. No? House blessing, blessing ng sasakyan, di ba? Lahat yan. No? Lahat po ng blessings may liturgy of the word na nakasama. Ganun katindi yung pag-emphasize ng Second Vatican Council ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon, lalo na sa banal na misa. No? Dahil anong nakikita natin, kunwari pumasok na tayo sa sanctuary, anong meron? Ang altar at ang ambo, yung lectern, no? At itong dalawang ito, yung lectern at ambo, no? Ay may halos parehas na design yan. Oo, dapat. Dapat. lagi. Paggawa ng simbahan 101. Paggawa ng simbahan, Oo. Pwedeng huwag church manghula ng construction. design. Huwag manghula ng design. Wag yung kung ano lang yung maganda tignan, o kung ano yung Oo. maganda nakita nyo sa internet. Oo. Dahil may pakahulugan yan, no? Of course. May pakahulugan yan. Itong dalawang ito, yung altar at yung lectern, parehas na mga tables, no? Altars, no? Tables yung mga Table. yan. Yung altar table ay mesa ng Eucharistia. Ang ambo o yung lectern ay mesa ng salita ng Diyos. Yan. Ngayon, isa yan sa pwedeng isagot dun sa nagtatanong sa iyo pa na, brother, anong part po ba ng misa ko na pwede na hindi malilate, no? Kasi yung table of the word, doon pa lang ay ibinibigay na si Kristo. No? Kung paanong yung real presence ni Hesus Kristo ay nandoon sa liturgy of the Eucharist, ganun din sa liturgy of the word. 'Di ba? Anong sabi ng Sacrosanctum Concilium tungkol diyan? Patay tayo dyan. Aray ko. Number what? Pass. Pass. Balik sa'yo. Balik mo sa kanya. Balik mo sa kanya. Catechism of the Catholic Church. See you. Official church documents. Sinasabi ng mga dokumentong ito na yung sa liturgy of the word, Christ himself speaks. To us. Yan! Amen. Di ba? Siya mismo, marunong talaga sa babae na Si Jesus mismo yung nagsasalita at nangungusap sa mga tao. At ibinibigay yung kanyang sarili sa mga tao. Ganun kahalaga yan. No? Ganun kahalaga. Ngayon, isa yan sa mga katanungan ko. Ngayong panahon ng pandemic. No? Ngayong online masses. Kasi, pag online mass, no? Actually, hindi ko alam yung sagot. No? Baka siya alam niya. Baka alam mo yung sagot. Baka alam niya. Kasi wala pa ako naririnig na nagtatanong nito. Kayo lang po nakaisip ng Oo. tanong. Pwede kaya na sa liturgy of the word, kasi merong mga times na yung nagbabasa sa online mass, medyo malabo pakinggan. Sabi or to sound. Possible kaya na ipa-flash din natin yung readings? Ako, I'm just open for discussing this, no? Para maintindihan natin. Para matuto yung mga tao at matuto rin tayo, no? So I would like to ask for your opinion. Gagamitin ko po yung salita ng ating kagalang-galang na rector ng St. Chris. Usually si Kuya Randy po pag nakakasama namin sa mga Yan. masses, Sige. ni Bishop, tapos pinaplash yung readings, kakalabitin niya agad ako. Tingnan mo naman yun, ano ba yun? Nabiro lang po yun. Pero kasi po, in the liturgy of the word, no, from
itself, no? The word. Ano bang ginagawa mo sa pag nagsasalita yung isang tao? Tinitignan mo lang ba siya? Hindi, nakikinig ka. So, you hear it. So, it defeats the purpose po of, sa akin na po, this is my personal, and Kuya Randy na rin, pero my personal opinion first. It defeats the purpose of the person hearing the words of Jesus himself speaking. Kasi it is Jesus himself who is speaking to us. It is not anyone else, hindi isang tao lang nagagawa. Hindi, si Jesus mismo ito. Siguro, if there are technical difficulties talaga, pero I doubt, lalo na po sa panahon ngayon, na halos lahat, in our diocese, halos lahat naman po naririnig na yung audio. Kung di man narinig yung audio, naayos na ng social media na ngayon lang din tinatag ng parokya. Yan. Again po, you hear the words of Jesus himself. You do not see it sa screen. Mas maganda po kung pakinggan. Kasi po, pag pinakinggan mo kasi, parang mas inaano mo, ano ba yung maaaring epekto nito sa puso mo, sa sarili mo. Parang ganun. Kasi pag tinignan mo lang po, aminin naman po natin, pag nagbabasa po tayo, parang wala lang. Babasahin mo lang, you just scan through it. O lalo na pag mahaba, you just scan through it, hindi mo iniintindi. Pag narinig mo kasi, mas iniintindi mo eh. Mas ramdam. Okay. Ikaw ano? Ano Sa akin masabi? naman pa, siguro, parang sa atin, sa mga ministers, usually, ang advice sa atin para doon sa mga nagsiserve, before the mass, you read the readings na, diba? Oo, Pwede yeah. ganun eh, basahin mo na, ganyan. Marami naman ng application sa internet na kung saan makikita mo yung readings, diba? Especially sa mga ministers, kasi sa atin, diba, minsan ang utak natin, Diyos ko, punong-puno ng informasyon, ano yung susunod, ano yung gaganto, ganyan. So, ang binibigay sa ating suggestion, before the mass, magbasa ka na. You prepare yourself. Correct. Ara, Well, for me, someone in the social media, okay, tama po yun na kailangan natin makinig during that part, pero hindi kasi lahat nakakarinig. So, yun, doon pumapasok, of course, yung adaptability natin to cater to PWD, yung mga hard of hearing, ganyan. So, how do we help them understand, diba? So, one way of that is, hindi naman ipa-flash mo yung buong readings like word per word, pero Yes. yung the guide na yung kung anong book yun, yung so it's kasi hindi naman lahat nakakarinig. So we have to cater to them as well. Okay. So they are also attending mass. And That di is naman lahat merong nagsa-sign language. that So, is right. yeah. That is right. So maganda rin na lahat yan taking into consideration the needs of the people. No, pwede rin sigurong gawin natin yan na ahead of time. No, bago magsimula yung online mass, siguro pwedeng i-flash na ng media, no, yung readings of the day. No, para bago magmisa, pwedeng yung mga tao, tingnan muna natin ano ba yung readings na yan. No, para kung sakali man na magkaroon ng technical difficulties, ay ready sila na alam nila na yun yung readings na yun. For example, may isang beses nagmisa ako dito. No? Nagmisa ako. Sige lang po. Makikinig kami. Nagmisa ako. Siyempre, pag nagmimisa ako, binubuhos ko yung sarili ko sa alam niyo yan, di ba? Alam niyo naman kung paano ako magmisa. Ramdam po namin eh. Ramdam na ramdam. Oo. Ganun ako magmisa. Ramdam Siyempre, ko ni CJ. Si CJ po yung nasa likod na lahat na ito. nagdadasal ako pag nagmamas eh. Opo, Talagang opo. ramdam na ramdam ko yung Opo. pagmimisa ko. No, hanggang sa nag-alleluia. Tapos ay pumunta na ako sa lectern. No, live yan ha, live broadcast yan. Binasa ko yung gospel. Nagsimula na ako mag-humili. At palalim na ng palalim yung aking pagninilay Opo. sa humilia, yung halos binabato ko na yung mic.
May ini-impersonate mo. Ay, hindi. Joke lang. Hindi kasama yun. Maitag Gogo nga po sa yun kung comment. 1, 2, 3. Kulang po kayo, kulang. Moonwalk. Nag-humili na ako. Opo. Biglang may sumenyas. Ano po yung senyas? Ano yung senyas? Ano po? Ang sabi niya, Ay! hindi po tayo naka-live. Teka, kailan po naputol daw po? Naputol Kailan po daw yung naputol? live. Kailan? No? Kailan? No? Nung tinanong ko anong part, Opo. sabi sa humili na daw. Opo. No? Nung chinek ko, after ng collect, wala na. Wala na! No, wala nang misa. So, anong gagawin natin? Hindi pwedeng ulitin ang liturgy of the word. Hindi po. That is the character of the liturgy itself, no? Progressive yan, Progressive. no? Tuloy-tuloy. Actual time yan. Yes. Hindi na uulit yan. Kaya nung bumalik na yung live broadcast, yung signal, ay nasa humili na ako. Inulit ko yung humili ko. At pinaliwanag ko na lang na ito yung mga readings natin na hindi ninyo narinig. Kasi kanina pa pala putol. At hindi sinasabi sa akin na putol na pala. Sabi naman po ni CJ, safe naman po siya. After Sinabi mga naman. 10 minutes na. Hindi. So, para sa mga, yun yung kailangan nating i-advise sa mga Opo. nag-handle ng media ngayon sa mga parishes that they should pay attention to what is happening, di ba? No? Yes po. Kasi You never know po talaga. marami pong nagko-comment. it causes Yung mga, yung mga hindi po nasasabi sa ano na. confusion lang naman. Siyempre, hindi naman dahil nanonood lang sila hindi sila nagpa-participate. So, as much as possible, we try to give the best performance, best quality of live stream sa mga nanonood. Kasi nga, yun lang yung way nila to participate. Oo. At saka kapag sinabi kasing live stream, natatakot yung mga members ng media sa mga parishes. Kasi akala nila it's expensive. It need not to be expensive. Diba? Kanila. No. Sa inyo, anong ginagamit ninyo sa live? Ito po. Yan, no. Cellphone Bibigay lang. na. Na hindi na kayo mag-function. Sisira na. Shoutout po kay Father. Kailangan na raw po ng bagong cellphone. Ayan, no. Cellphone lang ang ginagamit nila ng mga basic Sa amin lang, din po, mga basic cellphone. lang. Ngayon, kapag medyo madilim, no, gumawa ng paraan, pwedeng gumawa ng mga ilaw. No, katulad ng ginawa namin dito sa Holy Ayan, ang Family. ganda ng mga ilaw. Ayan, no. Napakahusay po talaga. Oh. Napaka-resourceful. Resourcefulness ang tawag dyan, no? Dahil tayo nagkakandak ng relief operations, no? Nasa harap po namin mga bigas, no? Tsaka mga karton, tsaka mga sako. Mga makeshift na studio. Yan, no? No? So, yung mga karton ng Lucky Me, yan ang ginamit Sa likod. namin. No, marami pa po kaming karton kung gusto nyo ng karton. Yan ang ginamit namin at inayos namin para maging softbox light. Yan. And thank you din to Cubao Media kasi sila kung hindi man nagla-live stream yung inyong Parish. parokya, sila po ay nagpro-provide ng araw-araw na misa. Yan. And during Sundays po, multiple masses pa po ang kanilang Correct. nila-live stream. Correct. Napakasipag po. Tumaba na rin po sila doon. Lockdown Kuya sila Philip, ron eh. saka No? si Ate Lehan. Oo, lockdown sila doon. Abangan ninyo, may project ulit si Philip, no? Lalabas. Mga malulusog. Antayin Mga nyo. lumusog sa bahay ni Bishop. Alagang Obispo Honestong Oo. Joko. Yan po yung tinatawag naming team dedication. Na installation. Installation pala, sorry. Dati kasi dedication. Dati Dati dedication. Team dedication, naging team installation. Kami-kami po yung kasama yung media ng Cubao. So, si Yan. Rev Edward po na malusog din. Si Edward. Sige, bago tayo magpatuloy, batiin muna natin to, no? No, ako, Mga ilang mahaba-haba po yan? pa to. Ha? Mga ilang po yan. Ako, marami-rami to eh. Ayan, si Antonio Chua, si, naku, hindi ko na maintindihan yung iba nakasulat. No, kasi yung ibang pangalan sa Facebook, iniiba ng spelling. Tapos hindi mo maintindihan. Sorry po. Yan, Hinebra San Miguel, ang pangalan niya. Yan. Lebron Miguel. Oo, papray po sila Kuya Chess at Kuya Jim. Yan, si Father Hans Magdurulang. Hello po, Hello, brother. Yan, si Rainier Tabor, Jeffrey De La Rosa, Nitz Gatdula,
Jazz Gonzaga, Father Guido Everett, nanonood. Si Ate Claire, si Charmaine Mendoza. Ah, Opo, wait lang, madali lang yan. Oo. Hayaan nyo ako. Si Oliver Cortez, si OJ, si Father Steve. OJ. Father, Hello po, Father Steve. Ayusin nyo yung mga sagot nyo. si Father Steve. Ayan, si Father Steve nanonood. Ayan, si Kuya Jams, maraming salamat Kuya Jams sa pagpapahiram ng iyong pick-up. Ayan. Si Brian Palcat, Kuya Toto nanonood, si Kat Cruz, kilala nyo to, yung Crisan Lloyd Makawala Garces. Nako po, yung dakilang diocesan man. Si Jollibee. Yan. Si Richard Brazal, Kuya Richard, hello po. Jason Gihama, Rosario, Jose Enver Joy, Ojoy Campo, kilala mo yan? Oo, kilala ko. Ay, hindi ko pala kilala. Sir, magandang gabi, matulog ka na. Hello, sir. Yan. Si Colleen Munsayak, si Daniel Botardo, si Mancor Quesada. Yan. Si Kuya Jun Lianto, si Brad Esen Ragma, no? Nanonood. Si Boss Esen, si Lou Abrena nanonood, si Mark Anthony Reyes, si Liza de los Santos, Father Jover nanonood. Hello, Father. Yan, si Roy Yu. Kilala niyo ba si Roy Yu? Si Ate Rose Dumlaw. Yan, si Ate Rose Rose. Dumlao. Yan. Ang pogi mo daw sa TV, AJ. Ah. Sabi niya. Okay. May ilaw kasi. Ayan. May itim. Next code. 1,500 gift certificate, Mercury Drugs. Ang susunod na code natin ay... Ha? Haring David. Ang code po ay... Papa mo. Hindi ako King David. King David. Yan po ang code natin. So, ang i-text ninyo ay King David, pangalan, address, at isisend sa 0995-290-6733. Ang numbers na makikita ninyo dito. Yan, sa baba. Naka-flash Yan. sa screen. Sa screens. Okay? So, ang mananalo po ay texter number. Bigyan mo ako ng number between 15. Texter number 15. Okay, texter number 15 ang mananalo ng 1,500. Pag At least, Erickson niya, void na. ha? Pag Erickson niya, void. Nakaban na ba? Oh. Erickson Yap? Yan, texter number 15 po ang mananalo ng 1,500 na gift certificate from Mercury Drugs. Okay. At this point, let us listen to a song number again from a parishioner natin, no? Batang-bata ito, no? Sakristan natin. Sino po yan? No, ang pangalan niya ay si Lawrence. One day our voices will somehow fill the earth with joy forever.
Galing. Na bata. Yan ay, May talent po pala yan. ha? May talent po. Oo, no? Grabe. Nung fundraising concert kami nung Dinner for a Cause Apo. last December, yung Beneficenza. No, kasama siya doon sa isa sa mga song number namin. Ay, yung hindi po kami invited. Biro lang po. Na-explain po sa akin ni Kuya Jeff. Na-explain po sa akin. Oh, may nanalo na! May nanalo na! Wow. Ito na. Jeff, pasok! Sasayaw. O, kita mo nga naman, no. Kita mo nga naman, no. O, ito ang ating 15th texter. Ang nanalo, Yan, ang nanalo ay si Kuya Jake, Michael Mela. yun, si Jake. Congratulations, Jake. Congrats. Yan ang ating pianista sa dahil HFC dahil Choir. King David ang code, 500 sa'yo, 1,000 sa akin. Gag. Gag. Hop! Okay. Jake. Yeah, sige, tuloy na Safe natin. word, Haring David. Yan. Haring David! Sige. O. Sabi niya ni Kuya Enver, magandang gabi po, mabuhay kayo. Gandang sabi gabi niya. po, sir. Matulog ka na. O si Ate Love, yung nanay ni Mami ni Lawrence, no? Sabi, hey Lawrence, I love you. Yan. Yay. Yan, si Ate Judith Ate din. Judith, Very good, Lawrence. Keep singing. Ayan. Si Ate Jang nanonood. Ate John Cantilier. And si Dian Trista Levy Bien nanonood. Ang haba naman ng pangalan, ano? Ayan. Marami pero mamaya na po tayo babati para makatapos tayo ng ating Part. Kalahati. at least kalahati natin, ano? Wala pa pong kalahati. Oh, wala pa nga eh. Liturgy of the Word pa lang tayo. Okay. Sige. First, pag weekday, dadasal na si Father, no? Tapos upo na. Pagkaupo, first reading. Pag weekdays lang, usually, no, kapag walang feast, no, or walang solemnities, usually ay first reading and responsorial psalm, no? Saan galing yung responsorial psalm? Sa Book of Psalms, no? Saan po ba pwede mag-galit yun? Napaisip din siya. Hindi. Kasi gusto kong i-trace yung pinanggalingan ng Liturgy of the Word. Okay. No? Kasi yung unang mga taon ng pagdiriwang ng misa, hindi to katulad nung as formal as it is now. Oo, na very organized and orderly tayo, no? So it all began with the breaking of the bread, of course, as we know it, no? Paghati-hati ng tinapay. Pero may sinasabi si Justin Martyr, no? The Martyr, sa kanyang apologia, no? Kung paano niya dinidescribe yung pagdiriwang ng misa nung apostolic times. Naalala mo ba yan? Parang wala pa. Absent siya ng Anong araw year na po yun. ba yun? Baka yun ang Ganyan kailangan yan na. kapag ayaw nilang sagutin yung tanong. Sabi ni Justin the Martyr, no, doon sa kanyang apologia, no, dinidescribe niya kung paano yung mga Kristiyano ay sumasamba. Sabi nila, on the day of the sun, sabi niya, no, on the day of the sun. Ano yung on the day of the sun? Sunday. The day of the sun. Ayan. On the day of the sun, sabi niya gano'n. Siguro, nasa isip din ni Justin Martyr na during that time, medyo prominent yung paganong pag-iisip ng panahon na yon, no? Day of the sun. No? So much emphasis on the sun, no? Na itinuring din na isang Diyos, 'di ba, ng mga tao, no? Kasama 'yan sa mga pagan rituals nila, no? To worship the sun. Now, on the day of the sun, sabi ni Justin Martyr, they gather together. Nagsasama-sama yung mga Kristiyano. Tapos they begin, sabi niya ganun, with the writings of the prophets. No? And they were singing psalms. No? Yung mga salmo. Kaya yung salmo ay dapat na inaawit din. No? Yun ang ginagawa ng mga early Christians. They gather together, tapos binabasa yung Old Testament,
and the Psalms and even the writings of the apostles, some of the writings of the apostles, gano'ng kahaba? Gano'ng katagal? As long as the president permits it. Ganun katagal. No? As long as the presider permits it, no, or deems it necessary. No, hangga't kaya. No? Depende sa mood ni Father. Oo, hangga't kaya, hangga't gusto ni Father na basahin, sige basahin natin 'yan. Aralin natin 'yan. Ngayon, no, humaba lang ng kaunti yung readings, di ba? Nagkakamot na ng ulo. Nagkakamot na ng ulo. Nagwagano May na. tumitingin na sa relo. Di ba? No, sana nga kung ganun lang no? Ibig sabihin nakikinig pa sila. Ang malala na yung at sila yung mukayok. No? Pero Pero nung kabilang buhay. noong mga unang panahon ay ganun kahaba, no, yung readings. So doon nagsimula itong Liturgy of the Word. Hindi to imbento, no? Ito na yung pamamaraan ng pagdiriwang ng misa simula't simula pa, no? That's how important the Liturgy of the Word is. No, kaya we have to listen dahil the Liturgy of the Word gives us the idea of what is being celebrated in that particular Mass. Di ba? Siya yung nagsasabi, ano ba yung tema nung misa na to? No, ano ba yung pinagdiriwang sa misa na ito? Yun! Na-explain nyo na po. May question ka? Ano oras po tayo? Ang tulog po kasi namin alas 8 eh. Sinungaling. Opo, ang aga. Alas 8 ang aga nga ang po. natutulog ngayon. Kaya pala pagising ko sa umaga, nakita ko, AJ posted. Alas 6 ako gumising, AJ posted 2 hours ago. Magigising po kasi ako madaling araw, alas 4. Tapos may post na anime. Kung gusto nyo po ng anime suggestions, lapitan nyo na ako. Ayan, sige. So yung Liturgy of the Word, mahaba pa to, no? May gospel, tapos ay homily, of course, kasama yan. Tsaka yung profession of faith at ano sunod sa profession of faith? Prayer of the faithful, no? Pero hindi natin isa-isahin muna ngayon kasi magte-10:30 na. No, pero ipagpapatuloy natin ito sa mga susunod pang mga araw ng discussions Ay, natin. may susunod pa po pala. Marami. Ayan. Akala ko. Raffle! Sunod na 1,500. Yan. Gift certificate from Mercury Drug worth 1,500. Yehey! Code. Ano pong code? Ano ba kaya? Ha? Kayo Hop! Ay, ano mo mabinibisin? Napapatikom ng bibig yung dalawa. Code, Binibigay ko ang pagkakataon na magbigay ng code Ano kay ba yan? David. Mag-isip ka ng Yung code. second name nyo na lang. Oo, yung second name. Yung second name mo na lang. Para safe, di ba? Oo, kailangan tama ang spelling. Hindi palalagay naman kung ano Hindi naman nila alam eh. Ilalagay Basta- naman Ay, kung ano ilalagay yung ba? spelling. Siyempre, loko. Sige. Ang code ay Ay, ano yung second name niya? Jodel. 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 Spell. J, Oh. O. Dalawa ba yun? Isang D lang. Isang D. E. Tapos double L. Tapos E. Wow. Yan. Wow, alam. Tapos friends tayo dito. Alam ko eh. So, yan ang code. Jodel, pangalan ninyo, address, at isend sa 0995-290-6733. Numbers Yes. po, nandito sa baba ng ating screen. Isend po ninyo yan. At ang mananalo ay texter number... Ilan po ba yun? Si Aaron na. Ay, tapos ikaw na. 1 to ano po? 1 to ano? Number between 11 and 20. 20. 20! Texter number 20! Ulitin nyo na lang yung bilang. Yan. Texter number 20 ang mananalo. Nahihirapan na yung mga nagbibilang sa likod. Na-stress na po yung staff sa likod. Hello po, shoutout sa Ayan. inyo. Wala na kayong sahod, Bakit? shoutout na lang.
Ito. At this point, nais natin magpasalamat sa mga parishioners natin na sumusuporta sa ating drive for our relief operations. To give you an idea, no, kung ano ba yung nangyari sa relief operations natin, no, nag-burp si Father. Asa na ba yun? Ang daming papel. Puro papel. Ayun. Simula ng relief operations dito sa Holy Family Parish, ang nalikom na naming pera ay 1,202,054.65. Wow! Yan yung total na natanggap natin na cash donations. Pwede na po sa kasal ko yan. Wala ngang kasal ngayon. Tapos, yung expenses natin sa ating pagtulong sa mga kapatid natin na nangangailangan sa Holy Family Parish at even sa labas ng Holy Family Parish, tayo ay gumastos na ng 629,743.50. Yan, ito po yung ating expenses. So, ang last po nating natulungan sa third wave ng ating relief operations ay sa bahagi ng ano-ano yung mga areas na ating last na pinuntahan? Umbel, Magnolia, and di ba Waling-Waling? Hindi pa? Umbel and Magnolia. So, yun yung last po nating napuntahan, no? For our third wave ng relief operations. At pinagpapatuloy pa rin po natin yan sa pamamagitan ng inyong pagtulong sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na ating mga parishioners na tumutulong sa atin. Hanggat may COVID, may relief operations po tayo dito dahil marami po ang nagugutom sa Holy Family Parish. Lalo na po ngayon. Lalo ngayon. Okay.